Hello guys, Sir Ngod is in the road again. So, ang ating itatopic ngayon, pupunta ako dun sa bagong gawang tulay sa may Barangay Pawa. Kasi nabalita siya nung Lunes na pwede na siyang daanan. So, ngayon ko siya na-content kasi baka maraming dumadaan doon nung Lunes. So, wrong timing naman at medyo maulan ngayon. Medyo may pobre tayo ngayon sa basang kalsada. Gawa nga nung dati nating trabaho na dalawang beses tayo sa Memplang. Kaya, todo ingat na tayo ngayon. Hindi na gaya dati na kaskasera pa mag-drive. Ngayon, pag nakakita ko ng basa medyo impobya ba? Na ilang na bumirit ng takbo. So, nandito ako ngayon sa Campo Santo to. Medyo private cemetery to. Ito yung barangay, hindi ko alam kung sakop pa to ng barangay Bugtong. Itong cemetery na to. So, yung kaliwang side, yun yung dating airport. Yung Bicol International Airport na nilipat sa Daraga. Dito, ito yung mga daanan ng mga bus, mga papuntang Manila, mga provincial route ng bus. Andito na tayo sa intersection. So, yung tulay na binabanggit ko, ito yung mga pinakita ko sa mga previous video ko sa may Pawa na ginagawa. Sa may Barangay Bugtong na ginagawa. Na-post kasi nung nakarang linggo na to be open siya ngayong Monday. So, kaya ito yung content natin. At maganda siya. Sayang nga lang yung nasa may Barangay Kilikaw sa Daraga. Yun, sayang yun. Mali pala yung aking source noon na kala ko isang taon, hindi pala. Sabi 5 to 10 years to yata yun na nakatenga na yun. Hindi ko alam, pero yun ang aking narinig lang. Doon sa isang nag-video din. Pero kahit na ano pa man, dapat hindi ganun. Kaya nga nung nakaraan, di ba, pinuntahan siya ni Secretary Dizon na nagbigay yata ng 3 months or 2 months na gagawin nila yung tulay na yun. Kasi yung contractor na baga, wala na. Nagsipaglesa na. So, ito yung way papunta sa bagong tulayan. Bagong gawang kalsada na yan. Sa kanan. Naka-level up siya para hindi siya bumahaman, hindi abutin. So, sa party na to, yan, nagulat din ako. Nakasarado pa. Meron pang mga harang na kuredilaw. So, ibig sabihin, hindi pa siya passable. Wrong timing tayo pala. So, ikutin natin. Doon tayo sa kabilang side ng dadaan sa may barangay Pawa. Barangay Pawa tayo ikot para makita natin yung pinakadulo ng kabilang tulay. Nandito tayo sa kabilang dulo kasi ito yung pinakamidod. Pag na-open po kasi ito, yung traffic na nag-create lagi sa may UST, kung hindi nyo man alam yun, sa may Barangay Rawis. Kasi dyan lang yung traffic kasi daming school dyan. Tapos mga pasukan ng government employee kasi nga nandyan ang regional office. Doon nagkakaroon ng traffic. So kung ma-open to, ang laking kaginawaan sa mga estudyante, sa mga trabahador. Kasi instead na magkukumpul-kumpul sila doon sa tulay, makakalis sila. Basta may kita niyan sa mga susunod video ko, ipapakita ko yung route na yun. Ngayon kasi medyo umulan, dapat papakita ko rin dapat yun. Kaso umulan, medyo may phobia ang inyong lingkod sa pagbasa ang kalsada. Hindi rin ako nagbibirit. So ito, mga establishmento na rin dito dati. Open land lang to.
maganda nga at least kanya makita mo na ang isang lugar nagkakaroon ng improvement kapag maraming establishmento na nag-i-invest ba or nagbi-business. So pagdating natin sa pinakadulo, ito yung way na labasan ng mga bus, mga provincial bus. Nasa loob pa rin po siya ng Legazpi. Tayo na ipapunta tayong Pawa dahil nga titingnan natin kabilang dulo ng tulay, kaya tayo nagtuloy-tuloy dito. So guys, tara, samahan nyo ko, ratsadahin natin papunta sa dulo ng tulay. Let's go! Yo, what's up? Baka ride, relax lang tayo. Welcome sa channel ng Sir Motovlog. Dito walang stress, walang yabang. Sa kalsada lang pantay-pantay ang galaw. Sa bawat ikot ng gulong may kwento ng buhay. Sa bawat arangkada may pangarap na sakay. Minsan mabagal, minsan tuloy-tuloy. Hindi kailangan man madali. Enjoy the road, enjoy the moment. Kalsada ang mga motor ang buhay. From sunrise ride hanggang sunset drive. Ride safe, ride free, feel the breeze. Good vibes only, easy lang just be. Kasama kita sa long ride, kasama sa short trip. Sa init ng araw, sa lamig ng gabi. Ulan man o araw, tuloy pa rin. Dahil sa bawat biyahe may aral na bitbitin. Walang kompetensya, walang inggitan. Respect sa kapwa, yun ang tunay na yaman. One love sa daan, one heart, one ride. Music sa tenga, problema ay slide. This is not just a vlog, it's a way of life. Slow down, breathe in, everything's alright. Sir Motovlog hanggang dulo ng kalsada. Kita-kits mga karide, let's ride slow, ride safe. Kalsada ang mga motor ang buhay. From sunrise ride hanggang sunset drive. Ride safe, ride free, feel the breeze. Good vibes only, easy lang just be. Kasama kita sa long ride, kasama sa short trip. Sa init ng araw, sa lamig ng gabi. Ulan man o araw, tuloy pa rin. Dahil sa bawat biyahe may aral na bitbitin. Walang kompetensya, walang inggitan. Respect sa kapwa, yun ang tunay na yaman. One love sa daan, one heart, one ride. Music sa tenga, problema ay slide. This is not just a vlog, it's a way of life. Slow down, breathe in, everything's alright. Sir Motovlog hanggang dulo ng kalsada. Kita-kits mga karide, let's ride slow, ride safe. Yeah. So ayan, nandito na tayo sa kabilang dulo ng tulay. Although napaka iksi lang ng daanan na yun, mga approximate mga 15 meters, 20 to 30 meters lang naman yata yan. Pero yung inikot natin pagkalayo-layo, kaya nga yun po yung binabanggit ko sa inyo
na napakalaking alwal ng mga motorista at mga estudyante na dadaan dito kasi nga ang laki ng makakonserve nila na travel time. Nandun tayo sa kabilang dulo kanina, ngayon nandito tayo sa kabilang side. Yun yung binabanggit ko na na kaginawaan kapag passable na tong tulay na to. At kaya ako kinuntento kasi nga sabi nga sa balita na passable na siya. Kaso hindi pa pala, siguro mayroon pa parang technicality dyan na ginagawa. What a word, technicality. So ito guys, ito yung ating mga dinadaanan na nakaraan. Iniikot-ikot ko kasi ito kasi ang dami ako nakikita ng pwedeng i-video na kung sakaling ikaw bibisita papunta rito, medyo ma-experience mo ulit na ang daming daanan talaga. Kung may ka-encounter ka ng traffic, at least magkakaroon ka ng idea or way out papunta rito. At pinaka the best view para makita mo ang Mayon Volcano, itong place na to dito sa may malapit sa may big statue kasi nandiyan talaga yung pinakamagandang view para makita si Mayon Volcano. So guys, tara diretsuin natin tong video ko na to. Then kung umabot ka man sa parte ng aking video na to, so huwag niyo naman kalimutan mag-like, comment, and share na rin sa mga kilala nyo. Then mag-subscribe na rin po kayo sa akin para madagdagan or kahit follow para madagdagan ng aking mga followers. So itong parte na to para ito yung best way na ginagawa ng DPWH. Semento tapos nilalagyan ng spalto sa ibabaw. Bakit? Para ma-preserve yung semento sa ilalim at hindi agad masira. Kasi aside na lang aside sa pagkakalam ko lang, ang semento kasi kahit gamit man yung hindi gamit, dapat tatagal siya ng 10 years bago siya reconstruct. Pero usually siyempre sa mga overloading na dumadaan, hindi nangyayari yun. Nababakpak agad siya. At ang spalto, 5 years. Noon yun narinig ko yun noon. Nung laging nadaan ako sa Ginabatan. May nakausap ako na isang empleyado ng DPWH. Yun ang buhay doon ng semento ng semento sa kalsada. So baka nagbago na ngayon ng texture. So guys, ito palabas ako ng Tamoyan. At ang video ko hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood at laging subaybayan ang aking mga video. Kaya lagi lang mag-subscribe. So bye bye.